No, ano kung ginawa nila sa iyo, no? Sa pagkamatay ni Mang Antonio Bantilan, agad sinimulan ng Pasig City Police ang kanilang investigasyon. Noong una, blanco ang mga otoridad sa kung sino ang pangunahing suspect sa krimen, hanggang sa napasakamay nila ang ilang CCTV footage. Sa video, bandang alas 8 ng gabi, isang lalaking naka-helmet at naka-jacket ang makikita sa may iskinita malapit sa tinitirahan ni Mang Antonio noong gabi ng December 28, 2023. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita si Mang Antonio na nasa labas ng bahay. So sa kuha naman ito ng CCTV, makikita natin na yung victim natin, padiretso na kung saan nakalagay nga yung metro para patayin ito. Pero nasa kanyang likuran pala, ay nakasunod na yung ating suspect na naka-helmet. Ilang segundo yung lilipas, wala na tayong makikita ng video. Pero meron tayong maririnig na lamang ng mga tunog, ungol na paghingi ng tulong. Yun na pala ang biktima na nasaksak na at nag-aagaw buhay na dahil nga sa dami ng kanyang saksak na tinamo. Makikita natin sa bandang dulo ng video na yung ating suspect ay naka-helmet pa rin, naka-jacket, tumatakbo ng patakas matapos isagawa ang krimen. Dahil sa kuha ng CCTV, itinuturing ng Pasig City Police na person of interest ang lalaki na naka-jacket at helmet. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng mga otoridad, kinausap ng mga pulis si Ara, ang tenant ni Mang Antonio, para tanungin ng ilang detalye. Ang alas 7 po ng gabi yun eh. Nakita ko po siyang lumabas ng bahay para po patayin yung metro. Oo, edi nakita mo pinagsasaksak siya. Hindi ka ba tumulong o lumabas ng bahay ng gabing yon? Ano po kasi pumunta po ako ng perya. Sa CCTV video na ito, nakitang may kausap ang gunman ilang minuto bago gawin ang pagpatay. Ang kanyang kausap sa video, walang iba kundi si Ara. Teka po, suspect po ba ako? Ba't ang dami-dami yung tanong sa akin? Nagagilap kasi kami ng CCTV dito at nakita namin may kausap ka lalaki. Isa sa suspect namin ang lalaking yun. Nagtanong lang naman po yung lalaki sa akin kung magkano po yung gupit at saka po yung pag-reband kasi magpapagawa daw po yung asawa niya. Hindi ko naman po alam na ganun po yung sasapitin ni tatay. Ang aligasyon niya po, nagtatanong lang kung magkano daw yung pariban at iparereban niya raw yung kanyang asawa. Pero para sa polis, kaduda-duda ang mga pahayag na ito ni Ara. Isang tao magtatanong ng serbisyo, isang casual na tanong lang, at boss, magkano? So talagang yung usapan nila medyo matagal. Hindi lang ito sa isang serbisyo ng pagpapariban. Depensa naman ni Ara, kilala raw niya ang lalaki. May tuturo mo ba sa amin kung saan namin siya pwede makita? Opo, sasamahan ko po kayo. Nung nagkaroon po ng konting video ating kapulisan, ngayon ito nagturo. Hindi ako may gawa niya, sabi gano'n. Ang gumawa niya ito yung isang junior. Kinilala niya ang lalaki na si Minardo Lialde Jr., residente ng Barangay Aguho sa Pateros. Sumama si Ara sa bahay ng suspect na si Minardo. Tao po. Sir! Ikaw ba si Minardo? Opo, ako po. Sumama ka sa amin sa presinto. Under investigation ka sa pagkamatay ni Antonio Bantilan ng pinagbuhatan Pasig. Sige po, sasama po ako. Sige po. Una po, sinabi po nung Ara, yung tagasan ito. So, di tinanong po kung anong kanyang involvement doon, ano? At yun, doon mismo, sinabi niya na, oo, ako yan. Pero hindi lang pagpatay ang aaminin ni Minardo. Ang tinuturo mong nagutos sa'yo, sino? Dahil isang tao ang ituturo niya
na siyang utak umano ng krimen.